for now, it's more of governance, a corporate governance in the perspective of corporate governance, pero this time, it's only characteristic of having a good governance. Kasi regardless kung national, international, local, or corporate governance yan, the essence of or the characteristics of good governance is the same across. Let's start. Okay. So, introduction to corporate governance. The icons that I'm showing here on the board basically represents in a nutshell what a corporate governance is. That means it encompasses, of course, key management. Diba? As I discussed earlier, importante yung key management. Then yung operations. Kung key management are the decision makers, yung business operations, ito yung core activity ng business. Then, quality control. Ito kasi yung products or services. Sila yung nagsasabi na tama ba yung produkto mo. Bakit kailangan may quality control? So that your clients would have you'll have a subsequent sale. Second na benta, third na benta if your clients are satisfied with your products or services. So for example, sa setup ng university that you are delivering an academic institution, delivering instruction, paano sir yung quality control? Paano mo na masasabi na your services are with quality? Paano? Kaya maririnig nyo may mga accreditation. Yeah? Accreditation level 1, level 2. Because those accrediting bodies are the ones na nagsasabi na ito dapat ang standard. They would observe, di ba, pumupunta sila o kaya naman, I'm not sure if you have gone through a consultation, an accreditation process na may nakikinig, may nag-observe. O kaya naman, ini-interview kayo mismo. Meron na ba rito naka-experience nun during accreditation? Napili kayo bilang estudyante na mag-attend? Okay. Online, yes. Dati online. Dati yan, face-to-face. Then, because of the pandemic, nag-online sila. Ngayon, pabalik na uli ng face-to-face. So, di ba, you get interviewed or humihingi sila ng mga concerns ng mga estudyante. All of these are to maintain high quality standard. Kaya pag sinabing accredited yung program, that means it conforms with a certain criteria or certain standard of how to deliver instructional academic instructions. Yan yung setup ng academic institutions. If it's a manufacturing, then meron din yan yung mga ICC na mark, right? Kung yan naman is other services, kung ano yung organization na nakakasakop doon sa service na binibigay mo, yun ang magbibigay ng rating kung in compliance ka ba. Okay? Safety management. Dito meron tayo niyan. Safety officer. Kailangan ng safety officer. You manage the safety, especially mga estudyante, di ba? Dapat hindi po pwedeng may mga nakalutang dyan na mga matatalisod sila. Right? Hindi pwede na may mga accident area dyan. May mga naka-expose na wiring, for example. Di ba? Electrical wirings or naka-expose na mga construction materials. Part din dito yung safety management, 'di ba? Nagkakaroon tayo ng mga fire drill. Yan. That's for safety. Environment management. Kailangan balanse yung
Meron tayong tamang pag-process ng wastages, ng waste materials, proper treatment, yung basura. Nakita ba kayo rito na nagkalat na basura? 'Di ba? May mga basurahan tapos meron tayong processing facility, yung mga basura na 'yan. Even yung mga materials na mga toxic materials, may water may facility diyan that treats it. That's environment management. Account management, office management, reception, supervisory for person. Normally itong last three would be on mga personnel. How to deal with personnel in terms of relationships, a reception is more of, ito yung pinaka-marketing admission mo. Account management and office management, ito na yung mga administrative support services. Okay? All of it, in a nutshell, shows, these icons already shows what a corporate governance is. Pero ano nga ba yung corporate governance? Or ano ba yung governance in the first place? Unahin natin yung term na governance. Because corporate governance is just a subset of governance. In general, governance daw refers to a process whereby elements in society wield power. Ayan. Huwag mo nang kopyahin. Ibibigay ko sa inyo yung materials. Makinig na lang kayo. Sabi ko nga sa inyo, kwentuhan lang to eh. Huwag ka mo nang kumopya. Makinig ka lang. Ayan o, nandyan naman yun o. Tapos ibibigay ko yan, naka-PDF. Siyempre hindi pwede yung naka-PowerPoint. Pag naka-PDF yan, nandyan naman yan. Okay, it's a process whereby elements in society wield power, authority, and influence. So, dun muna ako. Ibig sabihin, ito yung buong society. Kung tayo buong society, merong element. Ibig sabihin, part of that society, meron siyang power, meron siyang authority, meron siyang influence. Hindi lahat tayo pare-parehong may power at authority. It would be chaos, right? So, yung governance, yung certain portion of that society, meron silang kapangyarihan, mga kapangyarihan sila. Diba? Meron silang otoridad at influence. Normally, influence, ang iisip ko rito, ang example mo rito, is yung mga politiko natin. Right? Yung politiko natin, meron ba silang power? Yes. Very powerful yung mga yan. Pag umambon lang, sasabihin nila, wala tayong pasok. Diba? Yun yung power sa inyo. Diba? Yun ang evidence na they can be able to alter your movement. They can be able to change your behavior. Gustong-gusto mong pumasok talaga. Pero dahil umambon lang, dineclare ni mayor, dineclare ni governor, walang pasok. Diba? Kahit anong gusto mo, susunod ka. May power siya eh. Nasa kanya yung authority. Authority to what? To do things. Kaya niyang gawin yung mga hindi kayang gawin ng ordinaryong citizen. Diba? And influence. Siyempre, ano yung indication ng influence? Yung matataas na botong nakuha nila. Tama? Siyempre, mga scholars. Marami siyang scholars, influence ka. Ikaw, pati ang pamilya mo, buboto. Tama? Sino rito yung mga... Hindi na ako magtatanong. Diba? Pero ito kasi real life, nire-relate ko. Pag binasa mo to sa libro, dadaanan mo lang to eh. Pero yung realization, yung kwento behind, yung concept behind, yun ang importante. At yun ang tandaan mo. Kaya sabi ko sa'yo, kwentuhan lang to. Kahit sa audit theory ko last time, ganun lang din tinapos namin yung kurso o yung subject. Kwentuhan lang kami, kwentuhan. Pero yung kwento kasi na yun, inire-relate natin sa concept behind. Huwag mong memoryahin yung narrative, intindihin mo yung concept behind, yung theory behind nung sinasabi niya. And then, ano ba yung authority at influence na yon? Saan siya nagre-relate? To enact policies and decisions concerning public life and social upliftment. Dadagdag ko or otherwise. Bakit? Meron kasi silang power, may authority at influence. Pwede silang gumawa ng mga policies and decisions. Diba? Nung
nung nagkaroon ng batas regarding sa train law, nung biglang dumoble, nung bumibili ka ng kape, dati ₱5 lang, 'di ba? Nung naipasa yung batas, kinabukasan, naging ₱10 yung kape na binibili mo. Binili mo lang ng ₱5 kahapon, ngayon ₱10 na. Because they were able to enact in effect na yung batas na tinaasan yung tax pagdating sa mga sugar related products. May mga sugar na products. Dinoble, biglang dumoble. Yung, hindi pa naman kayo nag-yosi. At maganda dapat hindi kayo nag-yosi, no? Pero, to alter the public life, yung para mabawasan yung mga nag-smoke, tinaasan nila yung tax pagdating sa tobacco products. May taxation na ba kayo? Meron na. Masaya yon. Masaya yon. Kung i-relate mo siya sa ganito, pag minimorya mo lang yung tax rates, hindi mo inintindi kung nasaan ang galing yung kwento, bakit ganun ang tax rate, bakit mas mataas yung kaysa dito, compare mo siya, makukuha mo yung concept. So for example, this tobacco products, tinaasan yung rate niya because ang concept niyan para ma-discourage yung mga nagbibisyo. Na-discourage nga ba? In a way, yes. In a way. Okay? Then, social upliftment. Kasi itong mga tao in authority, nasa kanila, handle nila kung yung ikabubuti ng sosyedad or ikasasama nito. Halimbawa, yung ating ex-president, ang target niya is pababain ang crime rate through pagsugpo ng drug-related problem. If he overdid it, nasa inyo yon. You'd be the one to decide. I have my own decision. Pero that would show you, I'm just trying to show you that they can alter, di ba? The public life. May mga estudyante that time na naglalakad lang na nadali ng mga pulis because pinaghihinalaan daw. Di ba? At meron din naman na mga talagang mga durugista na na-alter yung buhay na pilitang magbago because natakot sila. Tama? So, this is the influence and power and authority of those in governance. Kaya nga, di ba, if I go back, 1, 2, 3 slides back, importante sa leadership yung ethically responsible citizen. Diba? Doing the right things right. Kasi later on, if you'll be leaders, you have that opportunity to make yung society a better or worse than when you came to it. Meron ka ng opportunity. Nasa sayo yon. If you wield that power. If you become part of that element in society, that wield power, yung meron kang kapangyarihan. Tama? Okay. It comprises the process of governing undertaken, whether undertaken daw by government, by a country, a market, or a network over a social system, whether through laws, mga batas, norms, power, or language of an organized society. And therefore, sinasabi rito, governance is the process of decision making. So, ang nagmamatter dito is decision making. Kapag dinicide ng tao sa gobyerno or ng tao na may kapangyarihan at authority, yung mga decisions nila, kapag in-implement yan, or merong mga decisions na wag i-implement, yung power, yung exercise ng power na yon is already an implied or an implication of governance. Malinaw yon? Parang polsay ang dating. Pero as much as possible, nire-relate ko siya into business. Kasi later on, corporate governance naman talaga yung topic. So, ito yung sinasabi ko na before you go to corporate governance, you have to understand first ano yung governance muna. And then ang subset niya is corporate governance. Okay? Sabi ko na yan.
Meron pa ba? Ito na yon, na governance can be used in a several contexts such as corporate, international, national, and local. So when you say local governance, Naga City is a local government unit. National government is a national governance. Example, international governance, ano yan? Yan yung, for example, the UN. Diba? Yung mga OPEC, oil producing and exporting countries. May sarili rin silang grupo ng mga bansa na nag-govern. Diba? And that's how we proceed with corporate governance. First, on the concept of the characteristic of good governance. Kailangan meron kang from the top, accountability, may transparency, may efficiency, sumusunod siya sa rule of law. May batas tayong sinusunod, Diego. Responsiveness, di ba? Consensus-oriented, participatory, and inclusivity. Let's go one by one. Importante itong characteristics na to because this would already provide us a clear vision of what a governance or what a good government should be. When ex-mayor and ex-secretary Jesse Robredo was mayor of UNC, siya ang isa sa mga nag-initiate yung good governance, awarding of the parang certificate of good governance for all the local government unit. Kasi naging DILG secretary siya. This encourages local government na maging transparent, na maging above the law, following the rule of law, above board in terms of taxation, in terms of liquidating yung mga unliquidated funds, diba? Yung transparency on the use of funds, of government funds. Tinitignan niya yon. At inaawardan. During that time, ang Naga City had been an example of a good governance. Okay? Ano ba yung una? Ang unang nakalagyan sa libro mo is yung pagiging participatory process. Ang sabi rito, it's a cornerstone of good governance. Yun yung, kumbaga, a cornerstone kasi is a small amount in terms of, in comparison sa buong structure, pero naandyan, kapag tinanggal mo ang cornerstone, the structure might crumble. In terms of the structure, cornerstone is maliit lang. Diba? Or it can be, kasing laki siguro nitong laptop ko, depende sa structure. Pero pag kinumpare mo siya sa buong structure, maliit lang siya. Diba? Pero pag tinanggal mo yan, babagsak yun. That means, ganun siya ka-importante. It's just a term that it's a vital element or a vital characteristic of good governance. Participation. And even in a political perspective, sino ba ang representative nyo? Siyempre lahat, kung magpa-participate lahat, just imagine in the participatory process of consultation with the students. Diba? Lahat ng estudyante, 8,000 or 9,000, 10,000 of you would go in the room of the president and tell each of your sentiments. Is it possible? Is it possible? No. Kayo nga lang, ilang kayo rito? Mahigit 30 lang kayo, pero halos mapupuno tayo. 8,000 pa kaya sa room ni President? Impossible. Right? Kaya, ang participation, ang ginawa nila is merong representation. Sino ang representative nyo sa government? Would you know? Si Congressman Bordado. Ang inyong boses sa Kongreso. Tama? Yes. Ngayon, sino naman, papaano mo masasabi na may participation ang estudyante ng UNC sa management? Sino ang nagre-represent sa inyo? USG nyo. Yung USG nyo. Kaya nga nung nagkaroon kami ng consultation meeting last year with regards
to the energy fee, with regards to the fees, you were represented by your USG. Importante ang USG nyo. Ha? Kaya pag nag-i-eleksyon, bumoto kayo. Pumili kayo ng kung sino ang magre-represent sa inyo. Because it affects you. Tama? At kung sa tingin mo, kaya mong ipaglaban ang karapatan ng mga estudyante, ikaw mismo. Ikaw yung maging pagbabago. Diba? Iboto. Okay? Cornerstone of good governance is participation. Kailangan nagpa-participate tayo. Active participation of the elements of society would help in the good governance. Kasi yun din ang pamamaraan ng mga nasa taas sa gobyerno na marinig ang boses ng mga nasa laylayan, sabi ni Madam Lenny. Di ba? Para marinig. At yun is through the participation of your representatives. Now, ang sabi dito is that it is important to point out daw na yung democracy, the participation needs to be informed and organized. It means that yung freedom of participation and association would have to be balanced with having organized civil society. That means, hindi porke representative ka, pumunta ka, ako ang binoto ng mga student ng UNC na maging USG president, hindi pwedeng pumunta ka doon kay presidente at bastusin mo siya. Right? Meron kang karapatan na mag-express. I-represent mo ang concerns ng mga estudyante but in a courteous and respectful way. Right? Same way na pinoprotektahan yan, dapat may participation, importante talaga yon. Importante may representative kayo. During consultation meetings, hindi kami nagsisimula ng meeting kapag walang representative ang estudyante. And if there was an instance na hindi kayang pumunta ng representative ng estudyante, even all of the members or all of those na mga representatives are there, we have to cancel. Importante yung representation ng students are there. Okay? Fair and legal framework. Ito naman yung tinatawag na rule of law. Good governance requires daw fair legal framework that are enforced impartially. Hindi sapat na meron ka lang rule of law, na meron ka lang legal framework. Importante, it's being enforced impartially. Kahit sino ka man, magmayaman, magmahirap, magbabae, maglalaki, dapat impartial. Agnostic dapat siya, wala siyang tinitignan. Diba? Walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Pag-gobyerno lamang. Okay? It requires full protection of human rights, especially those of minorities. It requires independent judiciary. Kailangan independent ang judiciary. And impartial and incorruptible police force. Ito I could discuss with you, yung parang sa gobyerno, di ba? Meron kang executive, meron kang judiciary, meron kang legislative. Pero actually dito ang tinatalakay is that may judiciary ka, independent ang judiciary from these executives, but at the same time, meron kang incorruptible police force. Ito kasi yung nag-i-implement. Yung mga police mo dapat hindi corrupt. When you say police, hindi yung uniform police personnel. Ito yung police force, yung nagpupulis o nagbabantay. So, paano natin yan, sir, i-relate sa isang business? Meron kang top management, right? Yung judiciary mo na nag-decision making, that can be an audit committee. Siya ang nagdi-decide. And magre-recommend siya rito. Pero dapat independent sila. And then, meron kang implementors. Ito na yung mga head of offices, mga directors. Ito yung mag-i-implement ng mga policies. May review procedures, may committee na nagre-review ng mga policies. Diba? And then, kapag na-review siya, it has to be implemented in a impartial way. Kung yung policy na yon, yung mismong top executive ang bumalgar, dapat kayang i-report yan ng audit committee. Kaya siyang baguhin, dapat
Yung kung ano man ang penalty niya, kailangan i-implement. Nakuha niyo? If i-relate it sa marami tayong oras how to relate that in the business. But for now, it's more of governance, a corporate governance in the perspective of corporate governance. Pero this time, it's only characteristic of having a good governance. Kasi regardless kung national, international, local, or corporate governance yan, the essence of or the characteristics of good governance is the same across. Okay? Transparency. Transparency pertains to yung processes mo, decisions and enforcement dapat freely available and directly accessible. I just ask you to sign this acknowledgement, di ba? That mission and vision and all the policies and also the grading system are discussed with you. This is one practice of corporate transparency. Dapat, bago ka bigyan ng grade, alam mo kung paano kinumpute yung grade mo in the first place. At ginagawa talaga yon at the start of the class. Bakit? Para alam mo ano ang strategy ang gagawin mo. Hindi po pwedeng towards the end na lang. Di ba? Kaya importante, I made sure na yung early sessions would have to be on orientation. Kahit ginawa na yan even with previous ng ibang subjects. Because that's part of transparency. Now, pagdating naman sa gobyerno, ano yung sinasabing transparency? Di ba? Alam nyo ba na ang batas, pag pinirmahan yan ni BBM, kinabukasan ba batas na yan? Hindi pa. Because kailangan merong transparency. Paano yon? It has to be published in the official gazette. Nagbabasa ba ng official gazette? Hindi pa nga ako nakakita niyan sa buong buhay ko. Paano ko yan, sir, yung transparency? Dinagdagan yon later on. Official gazette or newspaper of national distribution or publication. Kaya, pwede ka nang magbasa sa sa Inquirer, Manila Bulletin, diba, Manila Times. On national circulation, may mga batas dyan na pag inaprubahan, pinirmahan ni BBM, nakalagay dyan, effective immediately. Doesn't necessarily mean kinabukasan, magti-take effect na yan. That means it has to be published at minimum of 15 days. Para yan na 15-day notice. Dapat notified ang tao. Especially kapag nag-law na kayo, criminal law or even civil law, alam ko nag-law na kayo, di ba? Kapag ang provisions ay may penal clause, that means merong penalty, kailangan, importante dyan yung publication. Kasi hindi ka pwedeng ma-penalize kung hindi mo naman alam na may penalty pala yung ginagawa mo. Pero of course, ang sabi sa concept sa batas, di ba? Ignorance of law excuses no one. But that ignorance means that there is an access to information but you just did not access it. Kaya nga, di ba, dyan, pag nag-park ka sa labas, pag dumaan ka pala dyan, di ba, pag pumasok kayo rito ng 5:30 at may sasakyan kayo, di ba, yung mga iba dyan, na mga, kumbaga, rich kid, dadaas dito, may sasakyan, di ba? Di ba pag 5:30, puno na yung campus? Kasi yung School of Law, nandyan na, yung mga estudyante may mga sasakyan. Ngayon, pagpasok mo na late ka, 5:30 ang pasok ko kay sir, kaso lang 5:45 na, nasa kalsada ka pa rin. Hindi ka ngayon makapasok, nag-park ka doon sa labas, yung may bakery. Di ba? Ano yon? Towing area or wheel clamp area. Paano mo nalaman na wheel clamp area? May sign. Di ba? That's transparency. Alam mo na hindi ka pwedeng mag-park dyan. Kaya pag nag-park ka dyan, mawi-wheel clamp ka, magbabayad ka, may penalty ka. What if wala sir na nakalagay na sign, wala naman nakalagay doon, nag-park ka, tapos hinuli ka, wheel clamp ka, penalize ka. Because wala talagang ordinansa ang naga na bawal mag-park doon. Diba? It would be an injustice to you. Tama? Yun yung importansya ng transparency. Dapat,
Yung mga policies na to are basically informed ka and freely available. Hindi mo kailangan bayaran at directly accessible. Yan ang mga good governance. May transparency. Napaka-importante ang transparency. Okay, next. Responsiveness. Dapat, ang maganda at tamang gobyerno ay responsive. Responsive saan? In serving the needs of all stakeholders. Kapag may pangangailangan, kailangan mapagsilbihan mo bilang gobyerno, bilang ikaw ay nakatataas. Ang sabi nga sa kasabihan, habang tumataas ka daw, dapat lalong lumalawak ang iyong pangunawa at ang iyong pagsiservisyo. Para yung perspective, di ba? Pag nasa mababang lugar ka, ang nakikita mo lang yung nasa paligid mo. Habang tumataas ka sa building, mas lumalawak ang perspective mo. Habang tumataas ka ng tumataas, mas lumalawak ang responsibility mo. So, the government or those in governance should serve the needs of their stakeholders, of all, lahat ng nakakover nila. Pero ano yung operative dito? In being responsive. Kailangan within reasonable time frame. Yun ang importante rito. Kaya hinighlight ko yan. Within reasonable time frame. Kasi aanhin mo pa ang damo, right? Kung hindi na siya nagdadamo. Hindi, yung kabayo. Tama? Wala na. Maaring may solusyon ka, pero wala na. Okay. I'll give you an example. Very recent example of that. Actually, alam ko na to. Previous enrollments pa. At ginawan ko na to ng solusyon, kaso lang hindi talaga nag-progress. 'Di ba? Lalo na kayo yung mga early enrollees. Ilang oras kayong pumila? Isang oras lang? Nabilis na yon. Pag maaga ka, 'di ba? Pag maaga. Either maaga ka or late ka na. Yan, maiksi na yung pila. Pero pag in the middle ka, yon. Kung 1 hour ba average? 1 hour? Hanggang 2 oras? Last semester, it was 3 to 4 hours. Nagdagdag ako ng kahera. Nagdagdag ng kahera, sineparate ko na yung sa resource center, yung mga merchandise. At the same time, pinagtabi ko yung verification para hindi ipipila sa verification tapos pipila sa kahera. Para yung verification, tatanungin mo, huy, magkano yung balanse nito? It was a structure to serve yung previous na problem. Being responsive, yes. But still, mahaba pa rin ang pila. Right? Okay. Hinabol namin yon. This time, pwede na kayong mag-GCash. At yung GCash, hindi ka na magbabalidate ng 2-3 days. Immediately, pag GCash mo within seconds, pag nagbayad ka through GCash, yung OR mo na ando na, tapos kung pay final, di ba stage 5 na yan, pag nagbayad ka ron, automatic, i-email na rin sa'yo yung matriculation form. And therefore, fully online na siya. Pag nag-payment ka, di ba, tapos ipiprint mo na. Pero yung payment na yon dati kasi, itong GCash and PayMaya, since hindi talaga sila bangko, we had to secure na kinabukasan pa kasi sila magre-report sa amin at tanghali pa sila magre-report. Tapos iisa-isahin pa namin yung nagbayad doon bago ipapasok sa account. So what we did from previous year, from previous semester, is to test, magkaroon ng link doon sa system. Medyo IT na ito, hindi ito accounting staff. It's an IT staff na gusto naming habulin this semester. At naihabol naman namin, I think from this week, na active na siya. So therefore, moving forward, you can test, you can try. You can now pay, hindi na ito sa enrollment, even dun sa account nyo. Pagbayad nyo, then i-check nyo yung balance. Pero real time, yun na pumapasok sa account. Ganun na ngayon. Ano yung next project is, i-real time naman yung mga may credit card. Yung merong bangko online na i-relate. Actually, yun ang una kong project. Mas naunahan itong GCash. Buti na una yung GCash sa PayMaya. Pero yun ang magiging sunod.
And therefore, on your next enrollment, kahit hindi na kayo pumunta at pumila sa UNC, kaya nyo mag-enroll dire-diretso. Kasi may pre-mat naman, di ba? Tapos dire-diretso sa OES. Tapos ang nakakatagal lang doon is yung payment, pipila ka. Di ba? Sabi, pinaghahandaan mo na yan, pipila ako. 2 hours to. Kailangan sabay-sabay tayo para may kakwentuhan ako. Di ba? Alam ko yon. At and those feedbacks, I am receiving that. And I make sure na I am doing something. Hindi ko man kontrolado ang lahat ng proseso, but I am being responsive. At least on my turf, sa finance, sa treasury. Okay? So, part of being, ito kasi, pag binasa mo again, makakatulugan mo lang to, di ba? Lalo na kung galing ka sa trabaho, right? Galing ka ba sa trabaho? Yes, I would understand. So, it's okay. Now, pag binasa mo ito, minsan hindi pumapasok eh, pero pag may kwento behind, may kwento behind. So, ito, responsive, hindi mo na ito makakalimutan kahit isama ko to sa quiz. Di ba? Serving the needs within a reasonable time. At least reasonable pa rin naman, inabot ko pa yung enrollment. Yung mga nag-i-enroll ngayon, kaya mas maiksi-iksi na yung pila, kasi napansin ko, mas dumami na yung transaction namin online. Marami nang gumagamit online. Okay. Next is consensus-oriented. Ano nga ba yung sinasabing consensus? Ang gobyerno kasi, di ba, merong different interest. Ay, ang example ko rito, sumasakay kayo ngayon sa modern jeepney. Sino man nagko-commute, sumasakay sa modern jeepney. Diba? Actually, minibus. Right? Minibus or small truck. Nawala na talaga yung jeepney. Diba? If in-phase out nila yung talagang original na jeep, pinapalitan na siya ng minibus. Ano yung sentiment ng mga jeepney operator? Wag. Bakit? Wala kaming pambili. Magkano ba ang modern jeepney? 2 million? Magkano ang kinikita namin? Sino rito yung may-ari ng jeep na pasada? Or yung magulang nyo, siyempre hindi kayo, magulang nyo. Or may nakakaalam, magkano ang pasada ngayon sa jeep? Tricycle. Wala. Ayaw umamin yung mga rich kid, Kilala ko yung mga rich kid. Hindi. Diba? Sabihin mo na lang, for example na lang, 1,000 na lang. I'm not sure if I think that's too much, di ba? Pero sa Manila rate, pag namasada ka ng sasakyan, papasada mo, tapos pagbalik, magbibigay sa yung driver ng 1,000. Ikaw halimbawa yung operator. 1,000 per day. Straight. Di ba? In-straight na, pati Sunday. I'm not sure. I think Sunday, mas mababa dapat yan. Kasi mas kaunti ang pasahero. Pero just for the purpose of calculation, 1,000 per day ang nag-ooperate ka ng jeepney, 30,000 per month. Kung bibili ka ng modern jeepney, magkano ang hulog mo? Sa 2 million. Diba? Probably 50,000, 60,000. Kung kumikita ka nga lang ng 30,000 per month, ano itong huhulog mo sa bagong jeepney? At ano ang gagawin mo sa luma mong jeepney? Tama? Kung ito i-phase out, saan ka kukuha ng pambayad mo dito? Nakuha nyo? Yun ang sentiment ng mga operator. Ano naman ang sentiment sa kabila? Kakarag-karag na yung mga jeepney, dapat pinapalitan na yan. Kung ikaw pasahero, nakasakay ka na ba sa jeep na bago mapumreno yung jeep, nakakailang tapak muna, ganun ang ganun yung driver? Nakasakay na ba kayo ng ganun? Right? Pati sa bus. Sa jeep. Oh. Ganun ang old jeepney natin eh. Di ba? Pagka makita mo, para po, alam ko yan, sumasakay din ako sa jeep eh. Tama? Yung mga old jeepney, iniisip ko, paano kung hindi pumasok yun? Di ba? Supposed to be ang preno, isang tapak lang yan, dapat kakagat na yan eh. Di ba? Hindi bumubelo pa, nagpapump muna siya, op, hindi pumapasok. Oh, yeah, pumasok na. Di ba? Hindi kumagat yung preno.
Di ba? Hello? Preno yung sinasabi ko. Ano ba iniisip nyo? Sabi ko preno. Hindi kumakagat yung preno, di ba? Just imagine. Sino rito yung mga taga Sipukot? Sipukot! Di ba yung biyahe sa inyo may gumaganong parte? Papuntang parting Libmanan yata? Sa unahan? Bago kapag Sipukot, di ba? May mga umaakyat. Just imagine. Halimbawa, biglang nagpreno, may tuba, tapos hindi pumasok yung preno. Di ba? So, ano yung interest ng mga mananakay? Safety, comfort. So, naintindihan nyo yung pinanggagalingan ng bawat side. Ano ngayon ang role ng government? Sorry, nangangati yung ilong ko. Magkakapera ba ako? Ganun daw yun eh. Ha? Ha? Parang ganun din. Oo nga. Siyempre, na-expose ako sa maraming ano, di ba? Anyway, ang interest, ang gobyerno would mediate. Siya yung gumigit na. Okay, sabi ni government 3 years back, I recognize that we need to modernize our transport system. But I also recognize kung saan nanggagaling ang sentimento ng mga drivers at operators. But I also understand importante ang safety ng travel. And therefore, bibigyan ko kayo ng pagkakataon na magtayo ng kooperatiba, magsama-sama para mapamura ang transaksyon at makakuha kayo ng modern jeepney. Right? Binigyan sila ng pagkakataon. How many years? I think it's already running for 3 years now. Hindi pa rin sila nagtayo ng kooperatiba. Hindi pa rin sila nag-consolidate, hindi sila bumili. Ang ginawa nila is nag-rally. So now, may katapusan din yon, di ba? But the government here served its role of mediating to the interest. Ang tinitignan dito is the interest of the general public more than the interest of a specific group of people or organization. Kailangan, bibigyan mo sila ng pagkakataon to change. Dapat may enough time. Tama? May notice, may transparency, may enough time. Ang nakikita na lang kasi natin sa news is pagdating ng deadline, deadline na, rally kami, wala mo nang babiyahe. Diba? Yun ang nakikita natin. Ang hindi natin nakikita is that they were given enough time to change. Enough time na makapag-recover or makapag-invest. Or kung hindi mo kaya mag-invest, mag-cooperative ka. Another topic ang cooperative. Pero magandang topic ang cooperative. Bakit? Ito yung mag-iipon-ipon kayo. The cooperative will be the one. Hindi siya isang tao. It's the cooperative who will invest in this mga sasakyan, pero yung mga members, mga common owners. Dahil kapag nagsama-sama ang mga tao, mga cooperative, mga business transport operators, mas madali silang maka-invest. Mas madali silang makautang sa bangko bilang cooperative. At ang alam natin sa cooperative, kapag kumita sila, hati-hati sila. Walang yayaman na isa lang. Yun ang kagandahan ng cooperative system. May lesson na ba kayo sa cooperative? Wala pa? Types of mga businesses, single proprietorship, partnership, corporation. Kasama doon yung cooperative. Baka hindi lang na-discuss. Venture, di ba? Yung venture, diniscuss natin yan ha. Naalala ko doon yung mga drum-drum, yung bariles, di ba? Yung mga business ventures. Okay. Anyway, that's where what the concept of consensus-oriented in a good governance is. Kailangan yung general public yung mas malaking population ang nagmamatter. Okay. Next is that all members feel that they have a stake in it. Ito yung inclusivity. 'Di ba?
if I would relate this to the to the school, in terms of inclusivity, ang laging naalala ko diyan is yung gender inclusivity. Tama? Walang judgment on what gender you prefer. Ito, equity. Ano ba yung equity? Ano ang pagkakaiba or pagkakahalintulad ng equity sa equality? Sige. Sorry, Miss. Hmm? Eusebio, Miss Eusebio. Nakakadalawa na si Miss Eusebio. Parang sir, take naman ako ng walang equity dependence. Wow! On point! On point, Miss Eusebio. Kasi ganito, even sa bahay, yan ang usapan namin ng anak ko. Nagtanong siya sa akin, Daddy, bakit yung sahod, kasi nagkwentuhan kami, sabi ko, alam mo ba, yung sahod ng kapitan sa San Lorenzo Village sa Makati, mas mataas pa kaysa sa sahod ng mayor sa isang munisipyo ng Camarines Sur. Alam mo yung anak ko, high school, ganun. Ang mga pinag-uusapan namin yung mga tungkol kay Duterte, nagpinag-uusapan namin yung mga tungkol sa Red Sea, yung mga ganun. Politically, ano siya, civic-minded, and yung politically aware of what's happening. Sabi niya, bakit? Ganito lang kako yan. Sabi niya, kapitan lang yun, ibig sabihin isang barangay lang, bakit mas mataas pa ang sahod nun? At ba't mas marami ang budget nun? Bakit nga ba? Di ba? Kasi sa Makati, ang bahay, magkakatong. Di ba? Sa area na to, sa probinsya, ang nakatira dito sa classroom na to, siguro, in a modest family, probably, 6, 7. Marami na yon, di ba? Or, yung mga rich kid, mga 4. Sa isang area na to. Pero sa Makati, dahil patong-patong sila, maaaring 100 pamilyang nakatira sa area na yon. So therefore, mas marami ang tao. Sabi ko sa kanya, halimbawa tayo dito sa bahay, 20 katao tayo. Samantalang yung kapitbahay natin na nagko-call center, isa lang siya doon sa bahay na yon. Eto ngayon ang gobyerno. Di ba nung pandemic, nag-distribute sila ng mga bigas? Halimbawa, ang bawat tao ay tig-iisa. Kung tayo ba binigyan ng 1 kilo dahil isang bahay lang tayo, at siya binigyan ng 1 kilo dahil isang bahay din siya, tama ba yun? Sabi niya, hindi. Kasi 20 tayo dito. Kung 20 naman, ikaw naman yung mag-isa dun sa kabila, binigyan ka ng 1 kilo, yung kabilang bahay, dahil 20 kami, binigyan ng 20 kilos. Sasama loob mo? Hindi. That's equality and equity. Kung binigyan mo ng parehong 1 kilo yung magkabilang bahay, na iba naman ang bilang nito ng pamilya, at ito mag-isa lang sa bahay, pareho lang ang binigay mo, equal binigyan mo siya. Di ba? Equality. Pero it doesn't mean it's justifiable na may justice doon. Hindi just yung ganon. Equity, may kasama siyang equality na may justice. Kasi alam mo na 20 sila, 20 kilo ang binigay mo sa kanila. Samantalang ito mag-isa lang, kahit isang bahay at isang bahay din to, hindi mo tinignan yung unit na bahay. Ang tinignan mo yung nasa loob. Nakuha? The concept of equity and equality. Malinaw ba yun? Nag-enjoy kayo sa kwentuhan natin? Walang numbers? Maninibago kayo kasi walang numbers, pero kwentuhan lang to. Okay. Under nito is that kailangan daw yung lahat would have a buy-in. Kasi alam mo, sa isang gobyerno or pag halimbawa kayo, mga boss na kayo ng mga department, halimbawa, accounting department, ang boss natin si John. Diba? Anong mararamdaman mo kung ang mga tao mo ay hindi sumusunod sa'yo, hindi nakikinig sa'yo, at wala silang pakialam? Tapos ikaw ang inassign na magiging boss nila. Ipa-fire mo. Fired kayo lahat. Diba? Pero,
Ang isang mahirap kasi sa trabaho, hindi actually yung trabaho. Hindi yung technical na pag-accounting, pag-journal entry, pag-ledger, pag-bank record, hindi. Ang mahirap sa trabaho ay yung pakikisama, pakikipagkapwa-tao at work. Nakakangiti talaga ilong ko Okay. Pero, kapag nakuha mo ang buy-in ng mga members mo, even sa mga organization, right? Kapag smooth at alam nila na itong lahat na ginagawa natin ito, meron tayong goal na gustong mangyari. 'Di ba ang daling pakisamahan at kaya niyong mas mabilis na makuha yung goal? Because may buy-in. Ito ang sinasabi dito na that the stakeholders feel that they have a stake in it, yung mga members mo. May buy-in sila doon sa gusto mong mangyari. Alam nila na pag ginawa nila yung trabaho nila, yung part nila ng maayos, magre-redound rin sa kanila yung benefit. Okay? And ang kailangan dito yung most vulnerable daw of the elements of society, yung sinasabi ni Madam Lenny ng mga nasa laylayan, dapat sila yung may opportunity to improve themselves or to maintain their well-being. Kung maayos na sila, at least ma-maintain nila. Kung hindi pa sila maayos, may improve nila. Bilang laylayan, makadating man lang sa tuhuran. Diba? Sa damit. Diba? Umakyat man lang sa level of society. So yun ang characteristic ng isang gobyerno na mabuti or isang leadership na mabuti. Okay? That's so much of that. Cognizant of the time. Sige, let's proceed. Number 7 is effectiveness and efficiency. Binanggit ko na to kanina, 'di ba? Pagdating sa efficiency, ano yung in contrast ng gobyerno saka sa private? Sa gobyerno, pag binigyan ka ng budget, ubusin mo. Pag naubos mo 'yan, efficient ka. That means lahat ng projects at programs na plinano ng gobyerno na gawin is na-accomplish mo. That's the regular presumption. Presumption of regularity. Now, for private naman, ang efficiency is that malaki ang output mo with a lower input. While making the best, and ang sinasabi rito is that produce results that meet the need of society while making the best use of resources. You bilang future accountants and future na mga finance person, yung resources, kayo ang magkocontrol niyan. Part of the functions of finance is controllership. Dinaanan niyo na ba to? Controllership. Part of the function of finance is controllership. Meron kang resources, then ikinokontrol mo yan. Tama ba ang paggamit nito? Naiiwasan ba natin ang wastage? Ba't sila nagpatay ng aircon? Baka malamig na, patay na lang natin ang aircon. Electric pa na lang. Pero mali din naman yun, di ba? Ang point doon is that conscious bilang finance person, ikaw conscious ka sa cost. Cost conscious ka kasi finance person ka eh. But other departments might not be. So, ikaw yung magmamando, gagawa ka ng policies, magpapa-approve ka of course sa top management on the policies how to make use of the resources in the best and the most efficient way possible. Without of course sacrificing the result. Nakuha? Yung result hindi dapat nasa-sacrifice. Pero as much as possible, you make efficient use of the resources. And then, last na ba to? Efficiency. Accountability. I think this is the last, right? Oh, walo lang to eh. Accountability naman daw is a key requirement of good governance. Kung yung isa kanina ay cornerstone, ito key requirement. Kapag walang accountability, bagsak lahat 'yan. Bakit? Accountability is the key and not only government institution but also in private. Kailangan yung mga tao na nasa taas is accountable. The higher, ang sabi nga kay Spider-Man, di ba? Yung
power comes with responsibility. Great power, great responsibility. The greater the echelon of corporate governance you reach, the higher the wider the responsibility ang kailangan mong harapin or tanggapin. And dapat accountable ka. When you say accountable, responsable ka at kaya mong panindigan yung mga actions mo. Kasi kapag nasa leadership ka, kapag nasa position ka of governance, ano man ang gawin mo, may epekto yan sa mga miyembro mo. May epekto yan sa mga lower rank na mga empleyado. If our president would say, okay, ganitong gagawin natin, lahat ito susunod, right? Kapag nagmando siya ng something na would be disadvantageous, sa kanya maaring maliit na decision yon, or sa kanya maaring one sentence lang yon, but it affects everyone. When Duterte told us, or nag-declare siya na, hindi, aalis na tayo sa International Criminal Court. Umalis na tayo. Tama? Isang term lang yon, pero nag-redound yon sa Kongreso, tinanggal, nawala na tayo. And then here comes, kailangan natin ng tulong ng international court, ng international community, because we are being harassed in the West Philippine Sea. Wala kang panghahawakan, right? How can you ask for justice if you do not want to be part of the justice system? Tama? How can you appeal na, international court, inaabuso ako nito, hinaharas ako. If in the first place, umalis ka dun sa international court na you belong. Tama? And, ano ang naapektuhan? Yung pinakamababang parte niyan, yung mga nangingisda natin sa West Philippine Sea. They are being harassed. Hindi sila nakakapangisda sa sarili nating lugar. Right? Isang statement niya lang yun. Pero, ang laki ng epekto. Tama? Pag sinabi niya na, sige, sa mga pulis, protektado ko yan. So therefore, lumakas yung loob nila. Diba? Without even the due process or the evidence, sagot ako ni tatay. Tama? Statement lang yon, maaring hindi batas yun, but since you are part of the government, hindi ito political inclination. It's more of an example of a person governance, or lalo na pag nasa mataas kang lugar, ano man ang gawin mo would redound. Either benefit or disadvantage. Sinasabihan niya akong wala na akong baterya. Okay. And that's corporate governance. Nagsimula tayo sa mga icons na yan. And makikita nyo, kanina parang it doesn't make any sense yung mga picture, yung mga icons. This time, alam nyo na may mga This time, 'di ba? Mas madali siyang tandaan yung kwento. May picture siya, pero mas madali mong matandaan kasi may mga kwento sa bawat part of it. Okay, so that's corporate governance. Ano yung mismong definition niya? It's a system of rules, practices, and processes by which business corporations are directed and controlled. The word there are directed and controlled. Directed means sinasabi nung nasa corporate governance saan tayo pupunta. What's the direction of UNC? The mission and the vision. To expand opportunity for Bicolano youth. Tama? To produce ethically responsible citizens. Right? And how it's being controlled. Diba? Through policies. May mga policy. Hindi ka basta-basta pwedeng pumunta sa UNC ang suot mo kung ano lang. Tama?
pinapag-uniform ka. May mga araw na naka-uniform, may mga araw na okay lang, pero decent pa din. It's the part of control. Ba? Kasi pinalalaki kayo into a responsible citizen. Okay? Then, it basically involves balancing of interest. Saan ko ba narinig yung balancing of interest? Di ba narinig na rin natin to kanina? Doon sa gobyerno? Same way with corporate governance. Ano ba yung mga interest na naglalaban-laban dito? Stakeholders. Anong interest ng stakeholders? Yung mga shareholders. To maximize profit. Ano naman ang interest ng mga clients? Tulad niya, for example, to get the services, high services at the lowest possible price. Kung low price ito, high profit ito, paano mo babalansehin yan? That's corporate governance. Then, halimbawa naman, management or employees. Sa side ni employee, ang gusto niya ay sumahod siya, kinsenas katapusan. Basta papasok ako. Ano naman ang interest ng management? Kailangan yung serbisyo na ibibigay mo is commensurate sa sahod mo and at the same time, quality service. Especially sa side ni UNC, kailangan best student life experience. Hindi mo pwedeng tataray-taray ka dyan, nasa kahera ka. Right? Kaya nga, naglagay ako doon ng client engagement survey. Ako mismo ang nagbabasa on a weekly basis kung ano ang nakalagay doon. And I make sure that I have to act on it. So I encourage you all to do that survey. As honest as possible and you give me feedbacks. Pero, wag naman yung mag-feedback ka lang yung negative. Kung nabigyan ka ng maayos na serbisyo, I would appreciate. Yun ang kailangan sa management. Transparency. Right? Yung responsiveness to what was being provided to you as feedback. Marami akong nare-receive. I categorize it, valid ba to? Invalid ba to? Valid or invalid, I always hear that. Because I believe, even those invalid ones, merong nugget of wisdom dyan. Hindi naman yan magsasabi. Di ba? Na para lang siraan ka. Hindi. It's a survey. And yung survey kasi should always, kung magsusurvey ka, dapat meron kang maturity to actually receive negative feedback. Yun ang kailangan ko. Because hindi po pwede, I don't believe na merong perfect process, na may perfect society. Wala yan. Laging merong kakulangan yan. But you always have to strive on improving. You have to be improved today than tomorrow. And you have to strive to be a much improved person for tomorrow than today. Every day, it's a continuous process of improvement, of learning. Tama? Okay, so, open ako sa ganyan. Yeah. And even the admission office, kapag may mga comment, paano sa enrollment, ganyan, alam ko na siya, kaya ginagawa ko siya ng paraan. Hindi lang siya magawa overnight. Diba? But, I hear you. Yun ang importante doon. That management should hear the sentiment of the clients. So, ito yung sabi ko sa inyo, to balance it out. Ang gusto nung management, kailangan yung empleyado nagtatrabaho ng maayos. Ang gusto ng empleyado, basta gusto ko lang sumahod. So how do you direct and how do you control? Direction is that tell them, you have to give importance to the client. How do you control them? Magkaroon kayo ng appraisal system. Diba? Kaya sa HR, merong appraisal. Ina-appraise ano yung performance mo. And therefore, kapag alam ng empleyado na by the end of the period, I will be appraised. At dito nakasalalay ang aking employment, either promotion, wala namang demotion. Masususpend ka lang. Or matatanggal ka in due process. Diba? Or you get stuck to your position because at par lang ang performance mo. Diba? Kapag alam mo na gano'n na mangyayari, ano gagawin mo? Hindi ba mag-exert ka ng extra effort? And you will be conscious on dealing with clients, right? So yun ang mini-maintain. That's the balance of it. Okay?
So, sabi rito is that corporate governance is a topic daw that has received a growing attention. Bakit? Because of the contribution of good governance to the financial market stability and economic growth. Paano to, sir? Di ba? Ang oras na. Why? Wala ako sa oras sa ganito, ah. May kwento sana ako eh. Pero, ang ikukwento ko lang is that, in general, kapag magaganda ang pamamalakad ng kumpanya, di ba nagtatribe siya? At pag nagtatribe ang mga company, anong nagiging contribution? Tumataas ang employment, tumataas ang quality of living, maraming businesses ang nagtatayo, and therefore, mas maraming taxes ang nakukolekta, business taxes, yung local government. At yung local government, mas nai-enable siya to do more projects. Di ba? So, it's a cycle. Pero nagsisimula siya sa mga small corporate business governance. Ang tinanong ko pala last time sa kabilang klase is that, sino sa inyo rito ang naka-experience na nagbukas ng tindahan ng kapitbahay, tapos after a while, nagsara din? Karamihan. Pero meron din kayong makikita na nagbukas. Hanggang ngayon, bukas pa rin. Ano yung difference? Hindi ko na kayo tatanungin kasi it would take some time. Ito kwento ko, bata ako eh. Kasi ako yung bunso sa first batch namin. 2 batch yung aming magkakapatid. Ako yung bunso sa first batch. Kasi after me, 10 years bago nagkaroon ng kasunod. So ako yung bunso noon during that time. Elementary ako. Yung mga kapatid ko mga high school na. Siyempre pag high school, teenager na. Diba? Ayaw nang lumabas. Ako ang utusan. Bibili. 3 yung babae na una sa akin. Papasok yung isa sa CR. Bibili. Bilang mo ako ng shampoo. Bakit hindi ka pa nagpabili kung kailan? Kung kailan nasa loob ka, saka ka magpapabili. Di ba? Takbo ko sa tindahan. Pagbalik ko, ay, conditioner pa pala. Pili ka conditioner. Takbo na naman ako. Conditioner. Pagbalik ko, hindi ito, maling kulay. Tama? Mga babae nakaka-relate eh. Di okay na, di ba? 3 sila, papasok na naman yung pangalawa. Pabili rin ako ng shampoo. Bakit hindi pa kayo nagsabay-sabay? Di ba? Pag bunso ka, ganun eh, utosan ka eh. Di ba? So therefore, familiar ako sa mga tindahan. Nakikita ko, may mga nagbubukas, nagsasara. Tapos, hanap na naman ako ng tindahan na bibili, magbubukas, magsasara. Pero merong isang tindahan doon na hanggang ngayon, even ngayon nakita ko dinadaanan ko pa, bukas pa rin siya. Nagbukas siya nung bata pa ako. Bukas pa rin siya hanggang ngayon. Ano yung napansin ko sa tindahan na yon? Alam mo kung ano? Bawat binibili ko sa kanya, nililista niya sa notebook. Small difference. Pero it's a big implication na meron siyang sistema sa tindahan niya. Maaring sinusulat niya or nung lumaki-laki siya, yung nagtitinda yung tindera niya, nagsusulat para na-account niya magkano ang benta for the day. Na-account niya ano ang mga inventaryong nabawas. That means may system. At kapag may system ang gobyerno, yun yung corporate governance, i-relate mo siya sa mga businesses na nagtatayo. Kapag may proper system yan, accountable, accounted, di ba magpo-prosper yung business, magta-thrive? At kung magta-thrive ang business, maglumalaki siya, may employee na siya, dati siya lang ang nagtitinda, naging grocery, nakapag-employ na ng 2, 3, 4, 5. Nung lumaki, nag-branch out pa. Tama? Lumaking business, nakapagtayo na talaga siya ng isang building na in-incorporate niya. Mas lumalaki yung taxes na ibinabayad niya sa gobyerno. Just imagine, i-multiply mo ito ng 1,000 or 10,000 businesses that would provide you that growth. That means, mas malaki na yung pera ni local government of Naga na pwede na siyang magpatayo ng magandang ospital sa Balatas. Tama? Makaya niya nang magpatayo ng convention center sa Maypacol or Carolina or Panikwason. Nakukuha nyo? The development, yung economic development, kung ang family is the basic unit of society, itong mga businesses na to, mga entrepreneurial minds, yung mga small, medium businesses na to are the basic unit of our economy. Sila yung pag naglumago sila, sasabay na lalago ang locality.
ang gobyerno. Right? And that's the reason why napaka-importante sa gobyerno ang good corporate governance. From our end, bilang finance at bilang mga estudyante, importante na matutunan nyo, this early on, ma-realize nyo that good governance, which later on, you will be the one to accomplish or to perform, to do, kailangan nasa inyo yon. Okay? Sabi ko sa inyo, kwento lang to, di ba? Pero may mapupulot naman kayo. And we'll end with that slide.